andito lang tayo sa medyo seryoso na pag-session. Medyo personal rin, so may mga portion na hindi na ako sinama. Pero pinaalam ko naman at pumayag si Sam na lumabas itong episode. Sa episode nito, meron tayong psychic and medical consultation. May ilang hospital story. At syempre, may nasingit si Sam na posibleng aswang encounter. Enjoy. Magsasend ako ng something sa group? Sa chat, sa group natin. Sige. Kinakabahan naman ako. Ano yun? Huwag yung mga anong picture mo, ha? Yung ano lang. Gusto mo ba yung merong nakatuwad? Yung nagsend na ako. Picture yun ni Mama. Picture yun ni Mama. As in, today lang. Okay. Okay. So, nung isang araw, na-mention ko sa inyo na nasa ospital ako. Yeah. So, So, my mom was, kasi for the longest time, siguro after nung huling procedure niya, tapos may binigay sa kanyang meds, parang every time na mag-take siya ng meds, parang lalong lumalala. If you know what I mean. Like, so, this couple of days, as in, isang buong linggo siya na afternoon talaga at exactly like 1, 2 o'clock na afternoon, magsisimula na siyang sobrang mag-burp, tinatanong ko nga sa kanya kung acid pero feeling naman daw, hindi naman daw umiinit o humahapdi yung tiyan niya. So I decided na sige, dalhin na kita sa ospital kasi after like a couple of days, na kasi everyday na siya. Before kasi like, for example, nangyari nung Monday, siguro Thursday or Friday na magkakaroon ulit ng panibagong episode na ganun. But this time, sunod-sunod talaga. So nung nasa ospital kami, nagva-vomit siya. And that's the reason why I asked Aling Jo and JP to join me today. Kasi maybe I'm just looking into it too much kasi she's my mom, of course. Diba? Parang yung kinda, ngayon, when she vomited, so, kasi syempre bedridden siya. Nirequest kasi siya ng 24-hour monitoring ng doktor. So, hindi siya pwedeng tumayo sa higaan. So, nung nagva-vomit siya, sinasado ko ng basin. Sorry po sa mga kumakain. So, nung sinalo ko yung vomit niya, may lumabas. Ang daming langgam eh. Ang daming langgam. I don't know if it's langgam. Kasi the thing is that, pag naman kasi nagva-vomit tayo, usually, di ba, again, sorry sa kumakain, usually kung ano yung kinain natin. Or, laman ng gut natin, yung lumalabas. May it be acid or water, whatsoever. Kung nung sinala ko siya, it's almost mucousy, medyo may mucus, may water, tapos may red flecks. At yung red flecks, from what I'm looking at, is moving. Okay. So, we've tried the science, we've tried the religion, but it's not working. So I'm really looking at it on a different point of view na baka mamaya sa ibang aspect ako magtitingin. Kasi alam nyo naman tayo we'll try first sa science before anything else. Let's do it with science first. So ngayon, parang yun yung ikinakabahala ko. Because from what I saw, parang feeling ko langgam. Hindi ko naman siya, syempre, vomit pa rin naman at vomit yan. So hindi ko na lang hinawakan. But it's wriggling nagwi-wiggle siya So parang, I don't know if it's gut na parang infection sa gut niya. Hindi ko alam. So, I am asking the two of you if you can, I'm not asking you to do anything too much. Since I sent you her photo, maybe later you guys can scan her. Kasi after we got back from the hospital the other day, so, syempre, di ba, naka 24 hours monitoring siya nung 3rd, 4th day, kumupa na lahat, okay na. The moment that we got here, balik na ulit. Nasusuka ulit siya? Oo, nagbo-burp na naman siya, nagvo-vomit ulit siya. So, yun yung una kong, kaya sinend ko sa inyo yung photo ng mom ko kasi
I don't see anything. I don't see anything around her. I don't feel anything around her. But it's just too much of a coincidence na before and after this incident, merong nangyayari sa akin. Before and after this. Oo. So, I don't know, tandaan niyo yung before na parang, sinasabi ko sa inyo na minsan may nakikita kong si Lizardman dito. So ngayon, and I think it's connected to the recording that you sent us yung excerpt no recording. Kasi, I don't hear anything. May mga times na glances lang, meron akong nakikitang glances lang. Pero, may interaction ako. So, there are times na natutulog ako, I'll wake up with something or someone murmuring sa akin. Kasi talagang may binubulong siya. Although, nagigising lang ako kasi may murmur. So, hindi ko alam it's not words that I would have understood. Basta parang nagmumurmur lang siya. Tapos, lately, medyo may physical na. First is, biglang may tatapik sa akin sa balikat. Tapos magigising ako. Tapos, wala naman. Okay. Tapos, like, the other day, 2 days consecutive na habang natutulog ako, may nagtatap sa noo ko kasi alam mong daliri. Oo. Alam mong daliri siya na gumaganon sa akin. Kasi doon ako nagigising ako doon eh. So parang sabi ko, I don't know if it is connected or is it nagkataon lang. Again, it's not something that I would have thought of kung hindi ko na itinatahi kung as much as possible kung pwede ba magkahiwalay na lang yun. Kasi it's too much of a coincidence kasi na magkakasunod talaga siya. Tapos yun nga yung recording na parang nung sinend mo sa akin yun, actually hindi ko planong pag-usapan kasi my mom. Hindi ko na plano pag-usapan. However, yun nga, yung bigla kang may nahuling sa recording na may nagsasalita. So, hindi ko alam kung is it the same entity that taps me, that murmurs? I don't know. Kaya kumbaga parang hindi ko alam kung ano yung movement ko na gagawin. Kasi hindi ko talaga siya maintindihan. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Kasi I'm like really, like right now, tomorrow babalik na naman kami ng ospital. Yung kasi, done ka na? Sige. Okay. Yung sinasabi mong parang langgam, ano yung kinain niya that time? Full transparency, wala. Kasi ganito. So, nung lunchtime namin, wala siya kinain. Kasi di ba, sabi ko nga naka 24-hour watch siya. So, nung sa 24-hour watch, kahit tubig, hindi siya pinapainom. Kasi nga nagva-vomit siya. So naka-dextrose lang siya, gano'n? Naka-dextrose lang siya at naka-oxygen. Tapos, ang eksena niya, parang lunchtime namin, nilaga. Nilaga ang gano'n namin. Nilaga, may meat or veggies meat. lang? May meat. Oo. Kasi minsan pagka ganon, nangyari na sa akin yan eh. Although yun naman yung alam ko, parang something dark, parang kape yung kinain. Kaya lumabas na parang langgam-langgam na ganon. Pero sinabi mo kasi it's wriggling. Diba? Oo. Napapakita ko sa inyo ha. Oo, pwede diba? Oo. Yun, exactly. Oo, exactly. Yun yung sinasabi ko. Baka kasi ganon. Ay, tanga mo. Ano ba? Hindi ko alam gamitin to. Science of wag na. Tinatawanan ka ni JP. No? Ewan ko dyan, bahala siya sa buhay niya. Kainis. Ayun, ito na lang. Send ko ha. Hindi ko lang alam kung pareidoy whatever to or whatever. Tingnan nyo sa chat na. Ano to? Tao, ano ba yan? Tao eh. Diba? Tao. And this is impossible. This is impossible to have. Tapos tingnan mo parang bulaklak yung mga nando. Kaya sabi ko nga, ano to, garden? Sabi ko nga, tapos tinignan ko yung bintana. Wala naman. Kasi yung likod na yan,
Okay. So, if you're going to zoom in, So, sorry na lang for privacy reasons, hindi ko mapakita yung picture na sinishare ni Sam. di ba aircon, tapos pader, tapos yung kauna-unahang. Ayan. Ayan, oh, very visible, oh. Tingnan mo, very visible dyan. So, kita nyo yung iba aircon. Mm. Okay, this is just at the back, at the listeners will just probably we can just take this off. Pero kasi yung aircon na yan, tapos pader. Oh. Yung sa labas ng bintanang yan, kita mo yung parang block. Cabinet yan eh. So, I understand na may, at higit sa lahat sa baba niyan, upuan lang yan. Okay. May salamin yan? May salamin yan? Wala. Wala mi. Okay. So, Okay, medyo maliwanag, leave it at that. Kasi, syempre, tanghali ko sa yan kinuha eh. Tandaan niyo yung sinasabi, sino nga ba may sabi sa akin? Si JP. Si JP nagsabi sa akin noon na meron siya nakikitang entity dyan sa area na yan. Yung dahil doon sa pamangkin ko, yung munti ka na tumalon yung pamangkin ko sa bintana. So, ito kasi, itong room na to, directly on top of it is my niece's room. Okay. Doon sa kapatid kong room. Makikita nyo naman yung sa taas may bubong eh. Yun yung, kumbaga parang yun yung bubong sa tapat ng kwarto ng kapatid ko at ng pamangkin ko. So again, let's leave it at may liwanag kaya mayroong flare. Pero again, I don't know. Kasi doon sa area yan, yung nasa sa likod na nakikita nyo bahay, kare-renovate lang yan. Dito banda? Hindi, yung bintana. Hindi, yung square sa ilalim ng drawing mo. Ito. Oo, yan. Bintana yan. Yan yung bintana ng bago namin, ng pinarenovate kong bahay. So, I don't know. Pwede nating itahi sa part na dahil dyan nga may nakikita manifestation si JP, pinarenovate ko yan. Pwede din naman nga. Kasi, again, I'm just throwing speculations here. Kasi, again, hindi ko alam eh. Kasi, nung pinarenovate namin yan, medyo malapit doon sa start ng flare-up ng nanay ko. Ng nanay mo. Diba? May na-somethingan. Again, yun nga, because it is in my house, in my jurisdiction, at malapit sa puso ko siya, medyo bias at medyo how do you call that? Clouded yung judgment ko when it comes to it. Like, I think naman pare-pareho tayo na pagdating sa family natin, clouded ang judgment natin eh. So, kahit na not unless glaring na. Pero other than that, hindi ko alam kung ano, saan ako magsisimula. Kasi, kasi before talaga, very active si mama. Kahit na ganun siya, yung matanda na siya. Pero talaga late talaga, pahina na siya ng pahina. And I don't know what's happening to them. That's me, burping. Chinek mo na siya? Yung sa fingers? Chinek mo na siya? Wala pa po. Hindi ko pa. Hindi mo pa siya chinecheck ng ganyan? Hindi pa. Check mo. Check mo din. I mean, sabi mo nga, titingnan mo lahat ng angles. So, check mo na rin. Kasi baka mamaya, it's one way of seeing if may usog or may bumabarang, mga ganon. Hindi natin masabi. Pero it's one way of checking. Tignan mo muna. Oo. Tignan mo. Para lang, at least yung angle na yon tinitignan mo na rin. Oo. Actually, pang araw, when it comes to yung parang usog, I have parang how do you call that? Scan naman ako ng usog. Okay, that's good. Okay. So, hinawakan ko yung, kaninong kamay to? At this point, pinakita ko kay Sam yung pinadala sa akin ni Kay. At sabi nga ni Kay, pagtingin ko daw may kulam o barang o usog ang tao, tignan ko daw yung kamay nung pinaghihinalaang meron. Makikita niyo siguro yung drawing nito sa video version. Naalala mo Hindi. yung nasa Japan, yung nakikipagbiruan sa'yo dati?
Okay. Kasi LNK siya. Tapos sinend niya sa akin to. Sabi niya, direct, just in case, may ma-experience ka, tapos di mo maintindihan, try mo muna to. Tapos min-explain siya, di ko na nasulat. Pag mas mahaba isang portion, tao may gawa. Yes. Tama yun. Oo. Tao may gawa. Pag mas mahaba isang portion, isang side naman, elemento may gawa. Nakalimutan. Hanapin ko yung sinabi niya kung ano yung which is which. So, if this is not, and I hope it's not, kasi science we can control. Supernatural, it's gonna be a tough battle, if you know what I mean. Yeah. So, May question ako. oh, Ilang attack sa mom mo yan? Yung ano mo, hindi yung puso. Ilang attack na yan? wala pa yan. Tulog lang. The first. This is Hindi the siya- first? Hindi pa siya nagkakaroon ng heart attack. It's always almost lang. It's always almost. Oo. Nainggit ako sa kilikili ni Alin. Stop ganyan. Sorry. Kasi yung yung painting ng anak ko, merong talsik ng ink. Oh my God. Akala ko kung anong tumalsik. Natakot naman ako. Ayun, yun. Tapos yun nga. I don't know, pero syempre, kailangan balansehin natin eh. Di ba? Lagi naman ganun yung take ko dyan. Balansehin yung science at saka yung supernatural. Since binabalanse mo na ng science, so hindi mo makita, punta naman tayo dun sa isang banda. Actually, ganun. Nakakatatlo na kaming patatlo na tong doktor na pupuntahan namin bukas. Patatlo na to. Kasi nga, so, Alam mo yung mga detalye, Sam? Yung mga finding? Oo. Kasi gusto mo tanong ko si Doc. Isa lang kilala kong doktor, si doktor na may green. ha? Naalala mo yung Yue, yung maglagay siya ng green, sabi ko, sino yung doktor na yon? Green. Pinakausap mo sa akin. Gagawin niyang green yung upuan niya. Si Doc Name drop. ata. Pero sige, Sam, pag after lang nito, sige. Sige, carry lang direct. Try ko invite, ha? Tignan natin invite kung niya. tignan natin. makakasama siya. Wala, yun lang naman yung akin doon. Tingnan mo rin. Since, ano ba, nung nakaka-sense ka, walang usog, walang anything? Walang usog siya sa akin. Kasi ako kasi sa tenga ko bumabase. Oo. Sa tenga ko bumabase. So, Okay. Zero din sa akin. wala din sa'yo. Hindi mo din, wala, nung scan mo, wala. Ako mabigat lang nung nakita ko yung picture, mabigat lang yung room, maybe because kasi nga sexy mother. Oo. Pwede, Sexy oo. Ayoko din lang, Ayun. again, that's the reason why I reached out to you guys. Kasi parang, baka ito namang alin na to, itong daang to, ang pwede, di ba? I don't wanna, how do you call that? Leave Any stones stone. unturned. Yes. Di ba? So parang, Tama naman, oo. Sabi ko nga balansehin. so ito ang Okay kung tanong. balanse ka. So ito ang tanong, kung hindi siya supernatural, bakit minamimitik sa noo ko? Lechugas. Nagigising talaga ako. Alam mo, malakas sila talaga ngayon eh. Malakas sila talaga ngayon. Ghost months Minsan, nga pala ngayon, no? Tsaka, halos lahat ng clients ko would ask me bakit parang gano'n, lalo na sa peripheral daw, parang sobrang lakas, gano'n. Sabi ko talaga malakas sila ngayon. Even before Ghost Month, yung pasok ng taon na to, malakas talaga. Mas na sila, mas active, tsaka parang mas nakikita, naririnig, mas nararamdaman mo sila. Ngayon. Sarap mo bang magpa-IV dyan? Nagpaano? Yung dextrose sa bahay nyo. Yun na Okay lang din kung yun. siya kakain. Yun nga kasi, actually parang kasama na din ng old age and being a strong, independent woman. Ilan taon na ba, Mami? 74. 74 lang eh. Bata pa yan. Kasi ewan ko ba, parang alam mo yung old age, being, parang walang ginagawa. Sinasabi ko nga sinasabi ko naging ganun nga. Sabi ko nga, naging tamad ang nanay ko. Kasi parang all of us, magmula kasi, before COVID happened, siya ang nagluluto sa bahay. Tapos nung dumating ako dito sa Batangas, dito na ako nagstay. Una muna, parang siya na lang yung nag-chop ng mga vegetables and stuff like that. Ngayon, dahil pagkagising sa Ikaw na umaga, lahat. Netflix lang siya.
Tapos binubuntong ang hininga ako pag halimbawa binibigyan ko ng task. Diba? Nagiging tamad nga. Hindi, So, dumadating talaga yon. Dumadating talaga. I mean, Speaking, speaking for, sobra ka sige, naman. girls, Aling Joe naman. senior citizen na ako eh. Senior citizen ka, pero hindi ka naman 74. Hindi, I mean, it comes also. Merong mga moments na ganun. Parang I ayaw kong mean, gumalaw. Ay, mo hindi ito, kumilos. hindi ito moment. Mag-iisang taon na siyang ganyan. It's a lifestyle na. Pero hindi siya, naaarawan ba siya? Ay, dahil sinasabi ko sa iyo, hindi, Question, may sinabi ba yung doctor sa'yo na chance na Parkinson's or something? Oo, wala pwede naman. din. Wala. Yeah. Wala naman. Although, again, kasi nung una, syempre, because of old age, hypertension, which is given na yon. Diabetic siya, so that's Diabetic. Okay. So, alam mo yun, parang, Kapag nakadilat siya, yung mata niya can follow naman yung movement. oo. Ah, Pero, sabi ko nga sa'yo, so, tapos ngayon, nabibingin na siya. So, parang, alam mo yung, again, maybe because she's my mom, and I'm counting things, binibilang ko. So, parang nakaka-worry lang. Kasi sa family namin, like, sa kanila ha, other than of course my aunt na stroke, yung natitira niyang dalawa pang kapatid, healthy pa. Yung tita ko nga sa London, nakakapagbuhat pa ng mas matanda sa kanya, mas bata sa kanya. 70 na yung kapatid niya sa London, ha? Baka kailangan niya maggalaw-galaw talaga. Yun nga yun yung sinasabi Tsaka ko. ba arawan? Kasi vitamin D talaga medyo... Ang sinasabi ko ang problema naman kasi pag napalabas ang matanda, sus ko dahil, yung chismisan umaabot ng 3-4 na oras. Baka naman yun ang namimiss. kamusta pala siya pag nasugatan? Mabilis mag-heal or hindi? Okay pa siya sa healing. Okay pa siya sa Okay. Hindi yan kulang kung ganon. Oo. Hindi. Mabuti naman. Kasi, Pero check mo yung ganun. oo, check ko din naman. Check mo rin. Oo. Pag hindi ba pantay, anong problema? Mamamatay na ba? May Ay, sapi. hindi. Over ka naman. Mamatay ka agad. Kasi hindi ko Aba. talaga alam mo, gusto ko talaga hindi papantayin para na mamatay na ako. May Napapagod ako. sapi lang or May nahawakan. epekto. Oo, may epekto. Usog, sapi, or yun nga, Parang depende. Pero sabi nga ni Sam, parang hindi usog Hindi eh. usog eh. Kasi So baka kumbaga parang, kasi nga yung turo sa akin ng maghihilot, yung albularyo dito nga, na parang kapain mo yung tenga, try mo na ganyan. magpa-albularyo. Oo nga, try mo. Meron ka ba ng albularyo? Wala na albularyo dito, patay na nga. Ay, patay na. Sorry naman. Sa totoo lang, like right now, like for example, there are times na, nung nasa hospital nga ako there are times na controlled ko yung vision ko. Na, siguro dahil kasi, ang ginagawa ko kasi noon, parang, nung pupunta kami sa ospital, alam ko, kasi ako yung nag-decide na pag gantong oras, hindi ka pa gumagaling, dalhin na sa ospital. So, nag-grounding ako noon at nag-shielding ako. Kasi alam ko, uuspon ako sa ospital. So, medyo alam ko ang mangyayari. Pero, pagdating ko doon, una, pagpasok pa lang namin, may shadow figure na ako nakita. Sabi ko, carry ko yan. Wala problema dyan. Kasi, anticipated ko na may mangyayaring ganun eh. So, kumbaga, pasok akong ganyan, may dalawa akong sundo na nakita. Isa para sa isang bata at isang para sa matanda. Nanunundo? Mm-mm. Anong itsura? Sorry, nakailan Shadow ako. figure lang siya eh. Okay. Alam ko lang na sundo kasi 4 days ako doon. Ganun eh. Shadow figure lang siya. Tapos, kasi gising ako buong magdamag doon kasi naka 24 hour, naka monitoring nga siya. Every 2 Yes. hours may pumapasok sa kwarto namin. Oo. So every hour lumalabas ako para maglakad-lakad at nagyoyosi ako sa baba. So may dalawang namatay doon sa ganun yun. Alam kong doon sa area na nakita ko na may shadow figure, may namatay doon. So para taga-sundo itong mga nakikita ko. Tapos, so nung last day nga namin, parang
Di pumasok yung doktor. Yung parang, ano ba? Di ba araw ngayon? Thursday, Thursday. When 15. Monday night, dumating yung doktor. Sabi niya, pwede na kayo for release kasi ganyan, ganyan, ganyan. Okay. If I'm not mistaken, kinabukasan, nung sinabi ko sa inyo na dahil may good news, Oo. nag-breakdown yung walls ko dahil masaya ako. Oo. Paglabas ko ganyan. Tumingin ako, tapos napangiti akong ganun. Tapos yun, na-ghost whisperer ako. Di ba? Alam mo yung opening ng Ghost Whisperer, di ba? Yung, can you see us? Oo. Parang, nakikita mo kami? Tapos gumano na ako. Kaded ba na lang ako? Parang lang ako. Mag-yosin na lang ako. Kasi syempre, guided ako for the cup. Syempre nga, alam ko, again, dahil may nakikita akong taga-sundo, natatakot ako. Oo. Nasa hospital ang nanay ko. Syempre, Yes, oo. yes. So, guided ako. Tapos nung nalaman ko na okay na siya, i-release na siya, binaba ko yung guard ko, ayun. Na-ghost whisperer ako ng can you see us? Nakaka-bad trip. Na ganyan na rin ako eh. Parang, di ba? Parang, okay. Yun ang aking eksena ngayon for today's video. Mahaba-haba pa itong ganun. Siya yung Good Hi, evening Doc. po. Andito tayo sa telekonsulta telekonsulta. via MD. Paranormal Podcast. Hello, everybody. Good evening, Doc. Hello, good evening. Wala kang tulog, Doc, no, ng 2 araw. Wala pa. Thank you for noticing. Gusto kong buksan yung video ko pero ang pangit ng background. Okay lang yan. Wala naman kami nakikita dyan eh. Yan. Baka yung brief ko makita nyo nakasabay. Okay lang po yun. Sanay na po ako makakita ng brief. Ay, sorry. Kinabahan naman ako. Sige, ano po ang may paglilingkod? So, nung parteng ito, nag-consult na si Sam kay Doc nung mga details. Siyempre, personal info na yun at di na natin isasama yun. Pero pagkatapos nun, nagtuloy ang catching up, kwentuhan at mapupunta tayo sa aswang experience ni Sam. Sige po, Doc. Maraming, naging consultation talaga itong recording na to. No problem. Kasi Doc, siyempre itong dalawang kasama natin, una nagpa-scan si Sam. Pero yun nga, based on their scan, parang wala. I mean, hindi pa rin naman sure, pero parang wala. So, sabi ko, may kilala tayong ano. Anong scan? Scan. Okay. Antena. Okay, ako ba? May na-scan ba kayo? Huwag nyo na tingnan yung sa likod. Ikaw, feeling ko na-scan mo na, hindi mo lang alam eh. Kasi yung May tuwalya sa likod mo. Oo. Scan ko. Nakatago yung brief ko sa likod ko. kasi kulang-kulang yung impormasyon ni Sam pero natumbok mo. Meron ka ring na-scan. So, ibig sabihin nga talaga, scientific siya, Sam. May sakit talaga si Ma'am. Ano? Huwag kayong magsabay Asan magsalita mo yung- talaga. Oo nga eh, sabay-sabay eh. Ha? Ayoko na. Babalikan ko kayo. Ay, sige lang, Doc. Go lang. Maraming salamat. Thank you. Doc. Thank you. Nasa hospital ka pala si Doc. Oo, hindi pa lang ang tulog eh. Itong si Yui, in 3 days magkakasakit ka. Grabe, harsh talagang taong. Nasa boses niya, hindi mo ba naririnig? Hindi. Mahina yung hinga. Kim Chu, tumataba ka. Thank you. Very good. Ay, salamat Wow. naman. Promise, nagkakaroon ka. Kasi dati isang kamao ko lang yung mukha mo. Yung kamao ko, mukha mo na. Ngayon, Naku, kung nakita mo pa yan noon, nung nasa college pa yan. Diyos malnourished ko. pa. Malnourished. Salamat, Pwede mo- Jojo. Pwede mong Papunta ganyan. ng may entrata. Ganon, pwede mong ganonin. Ganon. Oo, nakita ko na yan ng baby siya. Baby talaga. Oo, baby, yung mga buto niya, malambot pa. Mukha siyang toge. Ay, grabing Sam. Harsh. Maputi naman yung toge. Di ba toge? Toge yarn. Mas lumabas na yung kapugian niya. Kaya Nax. nagkalaman Ako, makakarating. Wala naman jowa. May asawa ka na at ayoko na ang meron ka. Kasi naman yung, alam mo, Direk, ang Oh. trip ni JP, ay, ang gwapo talaga dahil laging naka-like at naka-heart yan sa Instagram ng Talaga? pinafollow. Sabi ko, sarap, alam.
Hard to reach. Hard to reach ba kaya, di ba? Isa sa mga wishes ko, magkaroon na ng love life yan. Ayoko na pera muna. Pera muna, please. Ay, o sa bagay. Alam niyo, sa totoo lang, mali yung pera lang na. Pera muna. Naku, dahil. It's not gonna work. Alam niyo, aminin mo, Mami Jo, hindi ka naman muna nagpayaman bago mo ginawa ang asawa mo. Nangati muna ako. Ay, sorry. Pero hindi totoo yun. Alam mo kasi, nalulungkot lang ako pag halimbawa yung mga ganyan na pera muna. Girl, it doesn't work. It's never gonna work. Pero girl, it comes to a point like mukha akong pera. Pwede na ilagay yung pera ko sa papel na yung mukha ko sa pera. Kasi meron ka ng gastusin. Pero alam mo yun, parang makakatawid ka naman. Oo naman. Ito si JP, sus ko, nasa pangalan pa lang at nasa sa itsura pa lang. Tawid na tawid na yun. Ngayon, ulam na. Yung mga utang pa ako, uy. Sabi nga nung, NEDA ba yun? O 21 pesos lang daw per meal tayong Pilipino. Grabe naman eh. Kalungo. Magkano na ang ngayon? Ang lutong ulam. Hindi na kasi pumupunta ng palengke. Naku, pati mga baboy at baka ngayon nakakatakot. Sabi ko, manok na lang. Susunod niya, manok naman ang may infestation. Boy, huwag ka mag-chicken everyday. Yung hormones ng in-inject ng mga big farmers, mataas. Yung ganun ko. Kaya sinasabi ko, pera lang. Like for example ito at connected to sa nangyayari ngayon sa poultry. Yung isa kong kasama sa London, pinera buhay. O, pera ang buhay. Dinedma muna ang anak at asawa. Talaga? Hindi kasi nagnegosyo siya. Gusto niya ng poultry farm at yung piggery. Dito sa Pilipinas? Dito sa Batangas. Ngayon, lockdown ang lahat ng baboy kasi may ganun sila. Aray ko. Papatayin lahat. Patay lahat ang baboy niya. So, wala na ulit siyang pera. Hindi na niya nakasama ang asawa at anak niya. Kailangan niya pa ulit magtrabaho. So, wala na siyang oras para sa pamilya niya ngayon. 20 years na hindi umuwi. Gusto mo yun, JP? Mayaman ka, pero wala ka. Ha? Wala akong pamilya, wala akong balak magkaanak. Bakit? Bitters. Galit sa mundo. Bakit? Kuba? Bakit? Boto, paputa. Kaya nakakatawa-tawa na ako. So, yun yung sinasabi ko sa iyo, Sam, yung parang sabi mo langgam-langgam. Kasi yung makukuha mo siya minsan sa kinakain at saka sa gamot. Alam mo yun, baka kasi may konting, baka may konting gas-gas na yung sikmura ni Mama dahil kasi Oo naman. Yun. Baka, alam mo yung mga natuyong blood na pagka from the stomach yun. Baka naman naisip mo lang na nag-wriggle kasi medyo alam mo yon, windang na ang brain mo, parang ganon. Kasi nakakita na ako ng ganon. Yung parang strips na ganon na parang black. Na parang may ganon. Parang nakakita na ako ng ganon eh. That's why sabi ko, ano ba kinain? Since nag-explain si Doc about blood and all, it could also be like that kasi nga nagasgas na yung ni Mommy. Stomach. Kasi that's the only time na nagkaroon ako ng nabanggit kasi ako may gastritis ako, di ba? So I'm very familiar with omeprazole. Ako rin meron ako niyan. So nung nabanggit niya sa akin na yun ang side effects nga noon, as his practice na pinagsasabay pala dapat talaga yun. Bakit ang mga doktor ko hindi alam? Bakit hindi ginawa? Kasi matanda na yung ospital. Alam mo, may ospital na siya nung pinanganak ako. Tama na. Huwag ka na doon. Kasi naman alam mo, mabuti na nga na lang. Sinuwerte pa ako talaga. At in all fairness talaga, good job sa PhilHealth at sa senior citizen. Kung ang una muna nilang plano sa mama ko, ICU agad. 31 araw. Siyempre, kailangan nila yung pera. Exactly. Lalo na pag matandang ospital, kailangan nila ng pera. Kaya wala silang, napaka-bad naman ang service nila. Kaya hindi sila certified or something. Yun yung, hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo na, di ba? Water na naman si Mami Jo. Hindi ako yun. Anak ko yun, Bear? Akala ko asawa mo. Hindi asawa ko, hindi ganyan kumis. Hindi ganyan kumis yung asawa ko, dito yun. Talaga. Agad may chicken. X-rated.
Ayun, I'm happy naman okay na yung feeling mo. Medyo okay ka na. Oo. Sa explanation ni Doc. Okay, that's good. It made total sense. Kasi nga, so right now, hindi na ako hindi ko na siya lang lipat ng hospital. Kasi sagot yun yung sagot ng tanong, yun yung sagot eh. Pag nagtuloy pa siya ang Prasograd, although pupunta pa rin kami ng hospital, punta pa rin kami ng hospital. Pero hindi ka na magpapasok, oo. Pwede ba wag na doon? Doon ako sa mas mahal. Oo, sige na, doon ka na. Nakagamitan mo yung re-resetahan ni Doc. Oo. Pa-check mo lang, tapos if you're more comfortable na doon sa reseta ni Doc, hindi yun ang gamitin mo. Pero pa-check mo pa rin si Mami. Ang laki ng iginaan ng pakaramdam ko, nakakaloka. That's good. Ang tawag dito, katulad sa, ewan ko ha, talagang very sila ngayon, sabi ko sa'yo, sa malakas talaga ngayon. Dito nga sa amin paglabas kong gano'n, nakasalubong pa kami. Tapos nagtago siya, tinignan ko pa siya sa ilalim ng mesa. Kasi huwag mo naman silipin daw. Sabi ko, wala kasing gulatan. Nagulat ako. Sabi ko, wala kasing gulatan, nakakainis ka naman. Sabi ko, time kakaintindihan yan Ganon. Nakwento ko na ba sa'yo, direct na inasawang kami ng isang pumasag? Hindi. Ano? Okay. Hindi. Bakit? May buntis? Feeling ko, chinecheck nila yung sister-in-law ko. Okay. Feeling ko nag-ocular inspection sila. Oo. Hindi kasi ganito, so... Hindi, totoo yan. Parang nag-check sila, parang alam mo yung parang feeling ko, ginagano nila, yung parang minamatyaga nila kung saan sila makakakembot. Oo. At saka hindi na lang sila parang basta aswang na lang. Very Hindi na sila smart na carnal sila. talaga. Oo naman. Kasi dito sa bundok namin, makakarinig ka talaga ng, sabi ko, ano yan ha? Sabi ko, wag dito, wala naman ditong pwedeng kainin. Sabi ko, walang pwedeng kainin dito. Di ba yung kwarto nung mama ko? Taas. Sabi ko, di ba nakita niyo yung bubong, di ba? Oo. Yung bubong na yon, alam niyo yung yero, syempre, di ba? So ngayon, around 1 o'clock in the morning, syempre nagutom si bakla. Oo. So sabi ko, ay bababa ako ganyan. Yung bubong na yon, abang yun kasi dito sa part na to, pinto yun ang kusina namin. Kusina kasi talaga yun. Okay, oo. So, at yung bubong na yon, isang diretso yun from our bubong, from the kitchen's bubong, to dun sa nakita nyo dun sa picture. Oo. So, at any given time, kahit ibon, pag tumungtong doon, marinig mo. Oo. Yeah, ganyan. So, ngayon, hindi lang to. As in, okay, just for context, kasi meron ding pervert kasi dito. Pervert din. Okay. Pervert. So, kasi nga, let's leave it at that. Kasi may pervert. Di ba? True. At bata't maganda ang aking sister-in-law. Okay. So, I wouldn't put past it. So, around 1 o'clock in the morning, ang ginawa ko, nagluto ko na pancit canton. So, nagpapaboil akong ganyan. May yung mabag. Yabag talaga sa yero. So, ako, ang thinking ko, baka pusa muna. Yan. Pero, iba ang yabag ng pusa sa bigat ng paa. Kasi, ang pusa kasi yabag lang, maririnig mo. Barely mo pa nga maririnig. Kasi pero ito talaga, yabag ng tao to. Kasi, kahit naman malayo ka, pag may tumungtong kahit sa ceiling mo, pag may tumungtong sa bubong mo, ramdam mo from ganun eh. Correct. Rinig mo. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ngayon, consecutive siyang stepping. So siguro kasi yung bubong namin, siguro, yung haba, itong computer ko hanggang doon sa itong yon. So ganun siya kahaba. Yes. Before pa siya makatalon, talagang ilang step pa ang maririnig mo. So sabi ko, sandali, ibang tapak na to. Feeling ko tao, sabi ko ganun. So again, dahil nga may pervert, baka isa siya doon, di ba? So ang ginawa ko, binuksan ko yung pinto sa likod ng house namin. Dinahandahan ko talaga. Kasi naririnig ko siya eh. Ngayon, ang tendency ng tao, which is what I did, is that tinanong ko, hoy, sino ka? Kasi nga meron naman, di ba dati nga nakawan ako, di ba? Yes, oo. So meron akong ganong instances. So nung tumapak siyang ganyan, ramdam mo yung, di ba ang tao pag tatalon, bumibelo, yung gumaganon. Lalalim, parang dug. All the more na nayuyupi yung bubong, di ba? Pag talon niyang ganon, pagbagsak niya,
isa siyang malaking puting pusa. Puting pusa? At in, siguro mga ganito kalaki. Siguro Ay. nasa 3 feet. Na Eh? pusa. Oo, Mi. Grabe. Sabi ko. Tapos, taken aback na lang ako. Parang, wala. Tapos kinabukasan, tinanong ko kasi the only window that may access dun sa bubong na yon is yung bintana nga ng sister-in-law ko at ng pamangkin. Oo. So, siya lang yung target. Walang iba. Oo. Alam ka na ba, yung nanay kong tagilid na, yung isang stroke patient ko, alam ka naman yun. Diba? So, tinanong ko yung sister-in-law ko, sabi ko, how are you feeling? Sabi niya, okay lang, medyo hina. Tapos sabi ko, buntis ka ba? Sabi niya, hindi naman. Nire-regla siya ng araw na yun. So, siguro nakakaamoy ng dugo. Pwede. Pwede. Hindi, ganyan nga sila ngayon. Ako nga, meron pa peculiar na tunog. Hindi naman palaka or ibon. Parang unusual. Sabi ko, ano ba yun? Tapos pag sinilip mo, titigil. Sorry, ako lang yung... Oo nga. Oo. Kasi kasi naalala mo yung kwento ko sa'yo na nagising ako, silang dalawang mag-asawa, nasa kwarto ko Oo. Ang tanong, JP, bakit ka may pakis? Ano yun? Ba't ganun ang tawag doon? Kiss yung tawag doon, di ba? Elvis Presley! Hindi ko alam. Oo, ganon. Alay ko ba? Who's Elvis? Ah? Sa Elvis. Anyway, ayun. Parang malakas nga talaga sila talaga ngayon. Meron nga yung nagpa-tarot reading sa akin, sinasabi nga rin niya. Sabi niya, ba't ganoon? Sabi niya, parang ang lakas nila, this girl, madalas siyang dumadaan daw dun sa lugar na yon. Tapos, at that very moment, parang may naamoy siya. Parang amoy alam mo, parang hinukay na, bagong hukay na lupa. Ganon daw yung amoy. Tapos lagi naman siya daw dumadaan. Bakit that particular day, naamoy daw niya yun? Naamoy na muna niya parang isang beses. Tapos nung dumaan siya, naka-scooter siya, dumaan siya ulit doon. Tapos, hindi nag-brake yung scooter niya. As in, bini-brake niya, hindi daw nag-brake talaga. Tuloy-tuloy siya. So, hinampas niya dinirect niya to something yata. Pati yung kanyang bagets, nakakita rin. Basta ako, sinabi ko sa kanya, nasa puno, may dinadaan ng kampunong malaki. Sabi niya, sabi niya ganun, kaya lang nasa loob ng bakuran. Sabi ko, nag-isa mo na lang ng kahit ano. Sabi ko gano'n, nag-isa mo candy or fruit. Sabi niya, aso huwag kang lumapit, baka makagat ka na. Tapos sabihin mo lang, hi, baka nagpapapansin, alam mo na. Sabi ko, yung kagulat. Yun din, sabi ko sa kanya, baka hindi mo sinasadya. Sabi ko parang, yun. Sabi ko rin sa kanya, meron dun sa bahay nila parang merong, kasi may nararamdaman daw siya parang tuwing naliligo siya nakaano. Sabi ko, may puno dito sa may gilid ng bahay. Sabi ko gano'n, dun ko nakikita. Ayun. Paano yung pag ganun? Takpan niya? Hi. Okay, ako kasi normally, offering ang inaano. Kasi kung hindi ka naman iniistorbo, hindi ka naman ginagambala and all, pero nagpaparamdam sa'yo, kasi hi lang and offering. Isang apple, 3 itlog. Ganun lang. May merienda ako, di ba? Oo nga eh. And at least you're back. Kanina medyo stress ka eh. Sobra. Kasalanan ni Direk kasi nandiyan yung Hindi, pero alam mo, pagpakinggan nyo, kasi ako, may naghumirit na sa akin ng ganyan. Sabi niya, Direk, may kasabay ka na parang may sinabi. So, pinakinggan ko, pag nag-edit kasi ako ng boses ko, pag dire-diretso ko, meron akong parang hinga na. Kasi ganito yan. So, meron akong hinga. So, yung hinga na yon na parang may ganun ako. Hindi, may words eh. Hindi yan. Hindi yung kay Sam. Sa mga akin, dinidelete ko yun. Eh, yung kay Sam, pinapakinggan ko kung parang ganun rin lang siya. Yung parang bumubuelo ka bago ka magsalita. Merong hinga minsan na ganun eh. May boses na kasama. Hindi, boses eh. Boses talaga yung kay Sam eh. Kaya nga si Sam lagi yung may boses na kasama sa record. Oo. Palagi nga. Daming kasama sa kwarto eh.
Hoy, nilululun ko naman Pero hindi, yung, Nasa tissue eh. Agi. o kaya medyas. Hindi, pero in all fairness, yung boses na yun yung gumigising sa akin. Promise direct. Parang, ganun siya parang I feel that voice warns you. Parang may, hindi siya I don't feel na that whatever it is will not harm you. I feel it will be more like parang, sa akin feeling ko parang lagi siyang warning sa'yo. Parang ganun may Sam, kumbaga, oy, Sam, parang be aware. Oo nga kasi ganun siya. Ang tawag dito, ang kanyang modus operandi magpapansin. Kasi like, minsan more of alam mo yung, again, baka science lang o baka dahil sobrang stress lang ako. May mga times kasi na, alam niyo yung daliri na ipinindot lang na matagal, yung ginanon ka lang. Parang ginigising ka nga no? Oo, yung ganyan. Pero yung this week talaga, nakakatatlo na siyang pitik sa noo ko, nababad trip ako. Talagang, okay lang sana kung halimbawa yung single tap lang na ganyan. Ganun talaga yung parang pinipitik na ganon. So, syempre natitigal-gal ako. Ano ba yun? Tapos pag mulat mo na, okay lang sana, kausapin na lang niya ulit ako. Wag naman yung ganon. Exactly. Di ba? Nakakainis. Oy, pero sabi mo ganyan. Ako na ika-experience na natutulog ako. Talagang rinig na rinig ko dito. May sinabi. Nakaganon ka na, na-experience ka na ng ganon. Yun, ganon nga, yung naririnig, murmur nga lang. Ang problema sa akin is that, dahil nga siguro inilalayo ko ang sarili ko sa masyadong stressful na ang buhay ko, wag nyo nang ganon. Murmur lang siya, hindi ko siya naiintindihan. Ang nakakabadrip, okay lang sana kung magsalita siya at naiintindihan ko. Fine. Murmur lang. So, nagigising lang ako. Wala akong parang, ano nangyari ngayon? Bubulong ka. Alam mo kung ba't di mo naiintindihan? Kasi sabi mo, I'm stressed. Huwag niyo akong kasi ako naririnig ko ng talagang words. Baka siguro kaya murmur lang ka. Sabi niya, ay, hindi naman ito maiintindihan. Oo. Kahit sabihin ko, nakagwardya. Are you okay, Sam? Yes. Thank you so much to the three of you. Okay. Kasama pa natin si Doc. Lalo na kay Doc. Thank you, Doc. Doc, kung narinig mo kami, mukhang wala. Pagalawin mo ang baso. Ayan. Bye, guys. Sige po. Maraming salamat. Ingat. Salamat sa mga sumama sa pagpag-session natin, si Sam, JP, Aling Jojo at si Doc. Kung ito ang unang episode na napakinggan mo, nako, hindi mo sila kilala. Meron silang kanya-kanyang kwento. At ito'y nasa mga past episode. At kumbaga, nagka-tsempo lang na magkakakilala at nagkausap at nagka-consultation. Ilalagay ko yung link nung mga sarili nilang kwento sa show notes. Maririnig nyo ang mga personal nilang experiences sa mundo ng paranormal. Itong pagpag na ito ay nangyari noong August of 2024. At pagkatapos ng ilang buwan ay nag-pass away na ang mama ni Sam. Isang rason kung bakit rin naman namin ito na-record is para may recorded copy si Sam nung mga nasabi ni JP, ni Aling Jojo, ni Doc. At ang sunod na rason ay para rin sa inyong mga nakikinig na importante pa rin mag-consult sa medical practitioners gaya ng narinig nyo sa episode na ito. Hindi ko sinasabing lahat may medical na explanation pero mabuti pa rin i-exhaust ang ilang possibilities bago tayo tumalon sa paranormal. Kung meron ka ring encounter na aswang gaya nung na-experience ni Sam sa bubong na tumalon pababa, email mo lang yan sa paranormalsph@gmail.com. Kung mas feel mo magkwento via chat, pwede ka pumasok sa Discord server ng podcast at dun may kwento. Mahahanap mo invite link sa show notes. Maikli lang talaga ang ating mga pagpag-session, so pasalamat na lang tayo sa ating Paranormal Patreons and Coffee supporters. April, Arian, The Count of Monte Cristo, Biker Mama, Emrys, J3, Justine, Laura, Fallen, Liam, Les, Mark, Kent, Yad, Hotaru, JRS, Christine, Kim, Leia, Kitten, Joe NZ,
Thank you so much. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. If you have any production needs, feel free to email me also. Maraming salamat ulit sa lahat. Pag nanggaling sa burol, huwag kalimutang magpagpag. Aba, may LL tayo sa pagpag. Pero tiyempo lang kasi connected kay Sam. Currently, si Sam ay nasa UK ngayon. As of publishing this episode, and kung maalala nyo, meron tayong isang episode with Sam. Episode 190, Encounters in England. May kwento si Sam doon na may na-encounter siyang parang Spriggan. And ito yung kwento niya doon. So, yun yung una kong dumaan na sabi ko, ay, may iba dito. Merong hindi ako natutuwa sa daan ko dito. The second time na nagdumaan ako doon, mainit na yung araw. Hindi nagbabago yung pakiramdam ko. Pag naglalakad ka, you'll hear creaking sound. Very typical na horror film na yung nakakatapak ng dried na... Yung parang kakrak yung mga branches. So sabi ko, baka squirrel. Trabaho kang ganyan. Okay, balik. Pagkatapos, after 2 hours, tapos na ako. Doon na din ako babalik. Tatawid ako ng gubat ulit. Nung naglalakad akong ganyan, pataas, iba na yung pakiramdam ko na may tumitingin na sa akin. Tapos, alam mo yung branch na hinawi? Kasi iba naman kasi, for example, squirrel ka. Kung squirrel ka, at tumugtong ka sa branch, ang tendency bumaba yung branch. Yes. Tapos pag umalis ka, taas ulit. Diba? Hinawi siya. Yung hinila siyang... Kaya nung binitawan manan ulit, nakita ko na hinahawi siyang ganyan. Hinila siyang ganyan. Para sumili. Binitawan na. Binalik. So yun yung una kong sabi, teka lang, may tumitingin. So, tumigil ako. Sabi ko, baka crackhead. Kasi hindi ko crackhead. Baka maghahasa ako dito. Kaya ko lang siya na-realize na, ay, Spriggan to. Yung nga inisip ko, baka yun yung sinasabi ni JM bang ginamit niya? Oo, JM. Baka yung si Groot. Like Groot. Yes. Oo. So yun, so sabi ko, ay, parang si Groot. Sabi ko, tinitingnan ko siyang ganyan. Tapos, nakita mong yung tree bark, nakikita mo siyang kumukurap. Wait lang. Kasi hindi siya puno eh. Kita mo siyang puno siya. May makikita kang feeling mo yung alam mo yung unti-unti siya kumukurap para lang hindi siya halata. Again, hindi ka pa nagsisink in sa akin nga pala, Spriggan nga pala ang tawag sa kanila. Baka katulad na kay JM, baka si Groot. Sabi ko gano'n. So, after a couple of times na pumunta ako doon, nag-check na ako ng lures sa London and stuff like that. Dito pala sa area to talaga, sa Hollow Tree area na to, itong lugar na to. Yes, oo. Maraming sightings ng Spriggan. Kaya ko lang siya na-realize na Spriggan nga pala ang tawag sa kanila. Kasi, yun yung na-research ko na, Spriggan nga pala ang tawag sa kanila. Akala ko sa Spriggan sa Skyrim lang. Ako rin eh. Anyway, nanonood kasi ako nung Lord of the Rings. The Rings of Power Season 2. And sa isang episode doon, hindi ko spoil kung ano yung kwento, pero may na-encounter silang Ents. So sa mga hindi nerd dyan, yung mga Ent, yung parang humanoid tree creatures. So kailangan mas panoorin nyo itong segment na ito. Share ko yung screenshots nung scene na yun. And pagka-depict nila sa Ents is parang description ni Sam na parang nakakamouflage talaga sila sa trees and yung features nila part talaga ng tree.
Ayun, naaliw lang ko. Trivia lang, pag mapakinggan nyo yung description rin ng ibang elementals, ganun rin, parang nagbe-blend sila sa environment nila. Kung saan sila naka-base o naka-attach. Yung mga kapre, parang part ng puno. Yung mga shokoy, parang part ng tubig, gaya sa kwento nga ni Ai. And ayun, parang ganun. So yun, quick lang. Quick LL lang. Salamat sa pakikinig at kita-kita tayo sa sunod na pagpag.